Okay, mga kapatid at mga kaibigan natin dyan, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion. Meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y hatid sa atin ng Balitang Pinoy TV. Excuse me po. Shocking! Kakapasok lang, breaking news, gulantang lahat kay Barzaga. Yon, patungkol po dyan ang ating panonoorin at marami pang iba. Kasama rin natin si Kuya Coach Oli nating mahal. Nasa description niyan, i-subscribe niyan, Balitang Pinoy TV. Dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal, i-play na po natin anong meron dito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa ating Fiber ni Juan, Sir Brents. Thank you very much. Alright, kaibigang tunay. Siyempre. Okay, here we go. Ito dapat pina-impeach nyo dahil yan. Ang problema, kasabwat siya eh. Kasabwat yan si Bongbong Marcos di umano. Ngayon, for discussion purposes, kung hindi man siya kasabwat, siya pa rin ang ugat ng problema. Siya ang dulo ng problema. Dahil pinirmahan niya, why did he allow it? Ba't wala siyang ginawa? Ba't inabot siya ng 3 taon para niya maamoy yung utot ni Tambi? Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito po, pag-usapan po natin ito ha. Itong sinabi ni Faustino D o yung Speaker of the House ngayon na pinalit kay Bonjing. Si Bonji, pinalit kay Bonjing. Ang sabi niya, hindi ko po nabalitaan na mayroon pala siyang plano mag-file ng impeachment pong hain laban sa Pangulo. Yung hinain ni Kiko Barzaga na impeachment kay Bongbong Marcos. Hindi priority ang impeachment ngayon sapagkat ang dami po nating hinaharap na problema ng ating bansa. Ang galing ano? Nung si BP Sara, tignan nyo mga kapatid problema na yung flood control na yan simula nung umulan. Pinak-check sila ng bagyo, ulan, kaya nagbaha. Ngayon, ang topic ng mga time na yon, nung nakaraang taon, di ba? Puro BP Sara, impeachment, tapos dahig, etc. Basta Duterte, banat sila ng banat, action agad sila. Kung gusto nilang mapatumba, sige, dire-diretso, pinupush pa nga nila eh. Naka 1, 2, 3, 4 pa na impeachment. Di ba? Tapos ngayon kay Bongbong Marcos hindi priority. Ang galing. Naka-4 na impeachment kay BP Sara. Tinuturo yung sa flood control, sabi na banggalang ng barko. Tapos ngayon kay Bongbong Marcos na i-impeach na, wala na silang panahon para dyan. Paano nyo iimbestigahan yung flood control na yan o yung problem, ICI ba yun? Gumawa sila ng sarili nila. Kung yung mga tinuturo, si PBBM din. Tinuturo nila si PBBM. Bakit wala kang alam? Bakit mo pinirmahan? At kung talagang wala kang alam, edi mahina kang presidente kasi hindi mo alam. Napakasimple lang na ang hirap-hirap maintindihan ng mga matatalinong nakaupo. Ito'y dahil ba sa pera? Tanong lang ho Tuta ka rin daw. Diretsuhin na kita. Tuta ka rin daw ni Tambi. Tuta ka rin ni Bongbong. So definitely, hindi ka papayag ng impeachment. Hindi dahil sa hindi mo priority. Diba? Kasi may punto eh. Anong sabi niya? Hindi natin priority yan. Dahil ang daming problema natin sa bansa natin tapos mag-i-impeachment. Eh ang pinaka-problema natin baha. Bakit pupunta tayo sa impeachment? Sir, pakisabi yan kay Tambi. Yun naman pala pakisabi din yan kila ombudsman. Pakisabi din yan sa mga ibang nagngangangaw-ngaw na dapat imbestigahan yung kay BP Sara. 'Di ba? Yun naman pala. Kailangan naman palang yung flood control na yan, yan ang unahin.
Eh bakit gusto nyong paimbestigahin yung Davao na ang ganda-ganda naman ng Davao City? Mga kapatid, pilit ho kasi tayong inililigaw ng mga kung ano-anong salitaan. Siyempre, iisipin mo, mamamayang Pilipino ka eh. Oo nga naman, ba't uunahin pa yung impeachment na yan? Nagkakaproblema ang ating bansa, dapat unahin natin yon. Excuse me po. Bakit nung panahon ni BP Sara, nung panahon ng impeachment na pinupus nyo kay BP Sara, bumabaha din naman yon. Yun pa nga yung sinabi niyang may 5,500 flood control. Sinasabi na ngang wala, ayaw niya pang maniwala na overwhelm lang daw. Meron talagang flood control. Tapos nung tinignan niya, nitong taon wala na. Kung noon pa naniwala ka na sana, inuuna niyo yung impeachment. Tapos ngayon, ito yung ibabato nyo na hindi kailangan unahin ang impeachment, hindi priority. What the F, man? Diba? Napakadali hong intindihin. Hindi ako matalinong tao. Inaamin ko po yan. Hindi din ako magaling sa politics. Isa lang akong mamamayang Pilipino na sumusubok na unawain kung ano ang nangyayari sa ating gobyerno. Katulad ho ng mga nagko-comment dyan at mga subscriber natin na matagal na hong nanunood, inaabangan at nauuhaw bakit hanggang ngayon wala pa ring nakukulong. Diba, naitigil na yung Blue Ribbon kasi papunta na nandun na, ang lapit na oh. Tapos biglang tsaka na lang muna yung Blue Ribbon. Nakakadismaya ho. Wag ho nating kakalimutan yung flood control na yan. At imposibleng hindi, kasi parang iniisang tabi na eh. Ngayon, uulan ulit yan. Hindi man ngayon, kada taon, meron po tayong tag-ulan. Matatapos na tag-ulan eh. Pero dahil nga sa global warming o pagpapalit ng panahon, iba na. Malamang may darating at may darating pa diyang mga hindi nating inaasahan. Pero wag naman na po sana. Kasi biruin mo ngayon lang nangyari 3 lindol sa magkakaibang Cebu, tapos sumunod Baguio, tapos sumunod ito naman Mindanao. Nakabuo ng isang perpektong guhit. Tapos, ang gusto lang makita ng mga mamamayang Pilipino natin kung nasan na yung mga tax na binabayad. 'Di ba? Kasi nga nagbabayad sila. Tinitignan nila asan ba napupunta ito. Mas nagkakaroon na sila ng knowledge, dati wala silang pakialam. Dahil sa pagbanat sila ng banat kay BP Sara, itong panahon na mismo, yung mga tag-ulan na, tsaka yung lindol ang nagsasabing, etong unahin ninyo. So ngayon, ito ang ginagamit nilang taktika na wag munang unahin ng impeachment. Sabi ko sa inyo, sa tingin ko lang din, hanggat nandoon yung ugat, kahit gupitin mo pa yung mga dahon-dahon yan, mananatili pa rin yan, nandiyan pa rin yung kurakot. Pakisabi yan kay Bongbong Marcos, ang daming problema ng Pilipinas, bakit mo pinai-impeach si BP Sara? Oo, sabihin mo yan sa mga kasama mo, malamang pati ikaw pumirma ka ng impeachment ni BP Sara. Na sinasabi ni Chanko, binayaran kayo. Kung kasama ka pumirma, hindi ko alam. Pero kung pumirma ka, bayad ka. Ngayon, here you are. Sasabihin nyo, ang daming problema ng Pilipinas. Bakit tayo magpo-focus sa impeachment? Mga hipokrito kayo, mga animal. Di ba sa kanila pa mismo ang gagaling, no? Sa kanila pa, manggagaling yung mga salitang yan. Ay, nako. Kung pumirma ka. Sinasabihan ko yung mga pumirma. Pag si BP Sara, okay lang. Kasi ang usapin, kumuha ng paglustay ng 150 million na content. Ay, 150 million. Samantalang yung hundreds of billion, may 200, may 300 billion. Takti, wala lang. Parang wala lang silang narinig. Parang wala lang, bayaan mo sila. Okay, yung passport, okay lang yan, sige. Magugulat ka niyan, baka yung mga nakaalis na ng bansa, baka mayroon na yung citizenship dun sa ibang bansa. GG.
Alam mo kasi kapag ka pinagbibintangan ka, dapat nagpapaliwanag ka at ipinapakita mo meron kang ebidensya na wala kang ginagawang masama. Yun lang ang pinaka-importante. Kung nag-resign ka, bakit? Tapos, wala na, hindi ka na matatagpuan. Si Saldi ko, ganun din. Magpapaliwanag lang po. Ipaliwanag nyo lang bakit kayo itinuturo nito. Ngayon, depensahan nyo sarili nyo. Ang abogado lang Ibig sabihin ba, kahit pinakamamahaling abogado, hindi kayo kayang depensahan? Kaya mas mabuting umalis na lang. Nagtatanong lang po Akala ko ba magpapa-check up lang para sa general check up, sa health check up? Bakit kung saan na daw kayo nakikita? Baka si Tamba niyan, sumunod, umalis na rin. Grabe itong mga to. Alam nyo, hindi mababago ang Pilipinas natin sa pangungurakot ng mga ibang mga magnanakaw kung sinusuportahan ng mga uhaw din sa pera na nakikisahod, nakikisipsip, nakikihimod, yumayakap dahil dito may pera. Yan. Hindi tayo aasenso kung ganyan. Pero kung magtutulungan tayong lahat, mga kapwa Pilipino, kahit yung mga bias media, o iba pang mga kakamping, hindi yung mga kakampwet yung mga kakamping na gusto talaga ng pagbabago, magkakaisa lahat, magkakaisa para paalisin itong mga sindikato sa gobyerno. May magagawa pa tayo, pero mahirap po lumaban. Ang hirap ipaglaban ng Pilipinas kung ganito naman ang sitwasyon natin. Di ba ho? Mahirap pong ipaglaban kasi wala yung iba din, magrarally ka, yung iba makikigulo. Wala, kung ganito. Confidential funds. So, ang laki ng problema natin sa bansang Pilipinas, pero unahin natin yung paglustay niya ng 150 million na confidential funds. Pero ngayong trillion ang nawawala. Sasabihin nyo sa amin, hindi nyo priority na pa-impeach si BP Sara. Hindi si BP Sara, si si PBBM. Tama ba? Are you listening to yourself? Can you please read your statement? Paano kayo naging mambabatas kung ganyang kahina ang comprehension nyo? Ano ka ba, Coach Oli? Sometimes you bend the law. Hindi naman ibubroke, ibibend the law lang. Masama bang i-bend the law? Am I right? Am I right? Wala Ito na yung pinaniniwalaan. Ito na yung sinasabi nilang bagong Pilipinas. Mahal mo pa ba ang Pilipinas? Yes. Kaso nakakahiyang ipagmalaki dahil kurakot ho talaga ang nangyayari sa atin. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Yung mga aso, yan yung mga tahol ng tahol gustong pabagsakin ng Duterte. Ba yan? Kita nyo naman yung daming nagawa ng Duterte, kayo naman magbubulag-bulagan lang. Den, mas magaling yung mga kakampwet. Den, mas magaling si BBM. Ang dami nyo na nagawa, ang dami. Pukin ng ina, wala naman tayo nakikita. Dami. Nagre-research ako. Ang daming report, pero wala naman akong nakikita. Putik niyan. Bigay tayo ng example. Yung mga report. Uunahin natin yung old school. Mahigit 3,000 barangay na ang masasabi nating ang tawag doon, wala nang illegal na powder. Parang drug free. Ayan. Wala nang mga sumisingot, wala nang nagbebenta. 3,000 barangay na, sabi ni Auntie Claire, di ba? Tapos hiningian siya ng reporter na pwede po ba kaming makahingi ng mga barangay na yan? Walang maipakita si Manang Claire. Tapos nung tumagal na, binigay ng NBI o kung ano man nagbigay, yung kalahati blanco. Tapos yung kalahati, wala pa rin doon yung mga barangay. So ngayon, kung ikaw uhaw ka sa pag-unawa, gusto mo, sa pag-unawa, mali naman. Cut. Kunwari ikaw, uhaw ka, gusto mong makitang may nagagawa ang Pilipinas. Ngayon, makikinig ka kay Manang Claire. Wala ka naman ibang mapagkakakitaan Hindi mo napapanood yung sa X-Crew, hindi mo napapanood yung mga banat bay, etc. Yung mga gustong pagbabago ng mga taong vlogger na yon. Halimbawa, hindi ka nanonood doon. Ang napanood mo lang si Auntie Claire.
Sasabihin ni Auntie Claire sa'yo sa TV, makapanood mo, 3,000 barangay na po ang ating na wala, drug-free na po. 3,000 barangay. Siyempre, ikaw matutuwa ka, wow, drug-free. Wala nang mga mga gumagamit tsaka nang pupush. Uy, wow, ang galing talaga ng gobyerno. Pero, akala mo totoo. Pero sabihin na natin totoo. Pero nung hiningian siya, wala namang maipakita. May blanco pa yung kalahati. Akala mo ang kapal-kapal pero ang blanco naman pala. Walang mga impormasyon. At marami pang ibang parang ganong kwento na akala nating meron pero wala. Siguro meron pero patingin, maniniwala kami kung meron talaga. Mahirap kasi yung report ka lang ng report. Simula ho kasi nung sinabi niyang merong 5,500 flood control na meron daw talaga. Sabi ko, wow, okay naman pala. Pero putik, ilang araw lang biglang umulan tapos sobrang baha-baha. Huwag daw isisi kay BBM. So, saan? Paano na ako maniniwala ulit? Eh kung doon pa lang sa sinasabi na 5,500 flood control, pinaniwalaan ko na eh. Akala ko totoo. Tapos, tama naman pala ako na hindi totoo. Kasi nga, siya na rin ang mismo nagsasabi, wala naman maski hollow blocks, wala. Ang dami-dami. Paano ako maniniwala sa mga achievement niya ngayon kung hindi ko nararamdaman at hindi ko naman din nakikita? Kayo mga kapatid, comment kayo dyan. Gusto nyo pa rin ba to? O tiis-tiis na lang talaga tayo? Wala, mayroon pang ilang taon tayong gugugulin para lang pirmahan na naman yung mga panibagong budget. Hindi na ako naniniwala sa kanya na meron tayong ganito. Meron tayong bagong project, hindi na flood control. Korupsyon ay dapat nating pabagsakin. Tapos magugulat ka, balik na naman sa Duterte ang topic, ang puso. Alright, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. At lagi niyong tatandaan, hindi ho tayong magsasawa. Kahit minsan, makati na sa utak ako, sabi ko, Diyos ko po, ang problema ng Pilipinas. Ako, hindi naman marami, may mabibigat na problema sa buhay. Tapos magbablog pa ako ng ganito, Nakahiligan ko kasi. Tapos puro problema ng bansa. Alam nyo, nung nagtandem si PBBM at Duterte, akala ko, puro good news na tayo. Wow. Akala ko ang lagi na lang nating ibabalita, puro magagandang mga nagagawa nitong dalawa. Ang problema po, naligaw ng ibang paniniwala ito si PBBM at iniwan niya sa ere si BP Sara at ngayon parang si PBBM pa ang pabiktim. Only in the Philippines.